Hello, welcome. Welcome sa Yutang Tabunan PH. Welcome po dito sa ating channel, Yutang Tabunan PH. Magandang araw sa lahat. At dito na naman tayo for another reaction video. Ito na nga, ito na nga. Ah, tinatanong ng karamihan sa atin at bakit nandyan pa yan si Representative Franz Castro knowing convicted na siya diyan sa RTC or Regional Trial Court. Marami nag-explain na ito na nga kasi nga hindi pa final and executory kasi merong appeal. Okay? Pero ito, ang mga biktima ni Franz Castro at Satoru Campo nagsalita na. Okay, pakinggan natin yung balita tapos bigyan natin ng comment kung anong opinion natin doon sa ah balita. Okay, itong video na ito galing sa News 5 Everywhere. Okay, pakinggan natin. Ako po si Attorney Israelito Torion. I am here assisting the indigenous peoples po of Talaingod. No? Mga Atamanobo po sila. They are led by Dato Alan Kausing, Andigaw Agay, and Guting Dalyat Dausay. No? They are the leaders. Sila po ang mga leaders po ng mga indigenous peoples po ng Talaingod, Davao del Norte. They are anchoring their complaint on the provisions of Republic Act 6713 or Code of Conduct of Ethics of Government Officials, specifically the supposed commitment to public service, the high commitment to public service of these public officials such as congresspersons like Congresswoman Franz Castro. So, nagbiyahe po ang ating mga miyembro po ng indigenous peoples from Talaingod para po maparating dito sa House of Representatives na kinakailangan po na isuspinde at kailangan po tanggalin sa pwesto si Representative Franz Castro kasi nakikita naman namin at natin na convicted na siya sa Regional Trial Court and even if it is on appeal, no, before higher courts, but the administrative aspect of the crimes that she committed should be likewise under investigation, and if after proper proceedings it is found that she is administratively guilty, then proper penalty such as suspension or if not expulsion from the House of Representatives. Ako po si Dato Malibato Kausing, isang ancestral domain management officer ng ancestral domain ng Atamanobo ng municipality ng Talaingod, Davao del Norte. O, di ba? Nag-file na ito yung mga biktima, not necessarily biktima kasi yung Castro ay mga bata yun. Kaya nga child abuse yung case nila ni Satoru Campo kasi dito what I remember of the case is that pumunta diyan sila Franz Castro, Satoru Campo at meron pang iba. Kaya nga tinawag itong Talaingod 18 kasi 18 ito sila na kinasuhan. I think yung iba, I think yung 14 ata or yung 16, I think absuelto na kasi wala naman talagang enough evidence na part sila or malaking katungkulan nila dun or role nila doon sa ginagawa ni Franz Castro at ni Satoru Campo. At ito na nga, si Franz Castro at si Satoru Campo, sila nga yung na-convict doon sa child abuse at kidnapping. Okay? Na case kung saan pumunta sila doon dito sa Talaingod. Ito yung target nila, yung indigenous people, yung mga bata, kinuha nila. Meron ng ata silang ginamit doon na reason, parang alibi, na parang hindi, parang may threat, parang ganun. Kaya nga kinuha nila yung mga bata at hindi nila sinauli. So yun nga, kinasuhan sila ng child abuse at kidnapping. I might be wrong of the details, but you can always search in the internet. But anyway, okay? Regardless of the details of the issue, ito na nga, sa Regional Trial Court, noong 2018, okay, 2018, convicted na ito si Satoru Campo at si
Franz Castro. At ang problema, nang dahil sa party list na yan, ang teachers party list, siya yung nominee dyan, nakapasok pa sa Congress. Okay? Yan yung tanong ng karamihan sa atin, bakit nandyan pa si Franz Castro? Kasi, yun nga, convicted siya. Okay? Yung explanation, nandyan pa siya at pag-alagala pa si Franz Castro. Kasi pag final and executory na may at least 4 years talaga ito na mabibilanggo eh. Itong kaso na to, 4 years. 4 years to 8 years, parang ganun. Okay? Pero yun nga, kasi may appeal, so parang nakagalagala pa sila. Pero yun, ito nga ang problema. Ito nga ang isa sa mga concerns ng karamihan sa atin. Kung nandyan yan, sa House of Representatives, may access sa funds ng gobyerno at may access dun sa mga laws na ginagawa dyan ng ibang congressman, makapag-vote yan sila, may say pa dyan siya, magiging, anong tawag nito, conflict of interest yan. Okay? And basically, alam naman nating lahat, even in private organizations, in private institutions, conflict of interest, subject for termination yan. Kasi nga, parang nagiging ginawa mong kompetensya. No, I might be wrong. Kasi depende kasi yan yung conflict of interest. Meron namang iba may punishment lang, hindi naman talaga termination. Merong iba termination din. May kasama ako dati na naging conflict of interest. Ah, yung ang nangyari, parang dumidiretso siya sa supplier, kumukuha ng mga items at nagkaroon siya ng sarili niyang tindahan, which is the same nature sa company niya. Okay, so conflict of interest. Then, nung nalaman ng company, then out siya. Okay, so depende din kasi. So yun nga, ito, magiging conflict of interest ito. Kasi nga, may kaso ka, convicted ka, and still, nandyan ka sa gobyerno na nag-persecute sa'yo. Okay? At alam mo, at malalaman mo kung ano ang mga legislation na isa-submit dyan for approval or for votation. At meron kang say, meron kang vote. Okay? And nakikita na natin yan for how many times? Itong Makabayan Black, lalo na ito si Franz Castro, lahat ng plano ng gobyerno against dun sa mga CPP, NPA, NDF na mga grupo or mga kakaliwang grupo. Okay? Binabara na yan ni Franz Castro, lalo na sa pagbibigay ng budget doon sa programa ng gobyerno para ma-address yung mga insurgency doon dito sa bansa natin. Okay? So dito, halatang halata, mayroon talagang conflict of interest itong si Franz Castro. Ito, mabuti nga may nag-file, nagsalita na nga itong talaingod ng mga biktima ni Franz Castro na kung pwede, i-out na ito sa Congress. Okay? Okay? No, hindi talaga, well, hindi naman yan agad-agad, but at least, tingnan nila yung possible issues pag nandyan si Franz Castro. At the same time, meron siyang conviction. Okay? Meron siyang conviction. Unless, tulad ni, halimbawa, convicted din naman yan si Robin Padilla. Pero nag-serve na si Robin Padilla. Okay? Natapos niya yung punishment sa kanya. Nag-serve siya doon sa bilangguan. And then lumabas siya, ordinaryong tao, bumalik pagiging artista, bago senador. Okay? Hindi rin naman nagtago si Robin Padilla doon sa blanket ng party list. Ito si Franz Castro, nagtago ito eh. Hindi nalaman ng mga tao. Well, probably merong iba nalaman, pero nagtago ito sa ano ng party list eh. Ginamit lang yung party list para makapasok. Okay? So basically, ito na nga hinihintay ng mga tao na kung pwede, tanggalin na ito si Franz Castro. Okay? At mabuti itong talaingod, yung mga biktima nagsalita na. Okay?
Well, probably akala lang siguro ni Franz Castro at ni Satoru Campo na hindi ito magsasalita kasi nga, discriminated naman talaga itong mga indigenous people sa atin, eh, okey? Though hindi natin, talaga ito ngang karamihang tao dini-discriminate yung ibang nasa probinsya, eh, ito pa kayang mga indigenous people. Kaya nga meron tayong special laws para dito sa mga indigenous people para hindi ito sila ma-abuse. Yun nga, tini-take advantage sa Toro Campo ni Representative Castro kaya ito, convicted sila sa Regional Trial Court. And hopefully, itong pina-file ng Talaingod na complaint, ethics complaint dun sa House of Representatives ay papansinin ito at itatakal talaga para madesisyonan na kung meron pang karapatan si Franz Castro na magpatuloy as congresswoman. Kasi again, para sa akin, conflict of interest talaga ito. Halimbawa, isang kongresista mag-amend ng punishment ng child abuse at ako convicted ako ng child abuse. Okay? Na Regional Trial Court, may appeal pa. Okay? So, most likely, ang vote ko, hindi ako papayag. Kasi ako maapektuhan. Conflict of interest. Okay? So, yun nga, hopefully ito, pakinggan at papansinin ng House of Representatives para naman ma-resolve na itong issue regarding ni Franz Castro na nagte-take advantage. Ayun nga, isa sa mga na-take advantage niya ay yung budget eh. Meron itong budget eh. Nakatanggap ito ng budget. Okay? Meron naman dyan silang budget dyan sa House of Representatives. Okay? So, ano sa tingin niyo mga kaibigan? O kung anong opinion niyo, post niyo, comment niyo dyan. Basahin natin. Okay? So, dito na lang muna. At please like and share sa ating video and subscribe to our channel for more reaction videos. Magandang araw sa lahat.